Mabilisang update po tayo guys, nag-resign na po si Coach Joss Reyes dito sa Gilas Youth. Kaagad namang nagbigay ng reaksyon ng SBP sa kanyang resignation. At si Troy Rosario, kailangan daw siguraduhin na hindi siya mate-trade sakaling pumirma ulit siya ng kontrata. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa pamamahala ni Coach Joss Reyes, narating ng Gilas Youth ang dalawang World Cup, ang Under-19 at Under-17. Subalit tila bunga ng hindi naging magandang kampanya sa nagdaang FIBA Under-18 Asia Cup 2024, mas pinili nitong bitawan ang nasabing posisyon. Tanong, ano ang masasabi ni Coach Joss sa iniwan niyang achievement sa Gilas Youth? Tutukan natin si Coach Joss sa report ng SBP. Ipinagmamalaki ko po ang mga tagumpay na yan, pero mas ipinagmamalaki ko po ang nabuong relasyon sa aming kupunan. Ang makita silang nagtagumpay sa kanilang mga karera sa basketball at pagiging mas mahusay ng mga individual pagkatapos ng kanilang serbisyo sa Gilas Youth ay higit sa lahat na nakamit namin sa court. Actually, malaking parte rin ng karera ngayon ni Kai Soto, AJ Edu at Dave Ildefonso si Coach Joss Reyes. Dumaan po kasi sa kanya yung mga nabanggit na player. Yung naging stint nila sa Under-19 World Cup, yun yung tumapos sa tagtuyot ng Pilipinas sa World Cup. Mula kasi 1992, base na rin sa record, noong 2019 lang ulit nakahanay ang Gilas Youth sa World Cup. And of course, wag din natin kalimutan ang nakaraang FIBA Under-17 World Cup na ginanap sa Turkey. Malaking achievement niya sa parte ni Coach Joss. Anyway, bumaba na nga siya sa pwesto matapos ang mga spekulasyon at bulong-bulungan. Ilang linggo na rin kasi na sinisilip ng ilang basketball aficionado sa magiging lagay ng Gilas Youth. Napaulat dati na ang FIBA Under-18 Asia Cup ang magiging basihan ng SBP para ituloy ang koneksyon nito sa Batang Reyes. Unfortunately, hindi naging maganda ang kampanya at base sa resignation ni Coach Joss, aware naman siya sa sitwasyon ng Gilas. Bunga na rin ang resignation ni Coach Joss Reyes sa SBP bilang head coach ng Gilas Youth. Nagbigay ng pahayag ang pamunuan, partikular si SBP Executive Director Erica D. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Ms. Erica D. sa report ng SBP. Nag-uusap na kami sa loob ng SBP. Nagpapasalamat kami kay Coach Joss sa pagtulong sa amin na i-streamline ang aming mga proseso dahil ito ay magiging mahalaga sa programa sa hinaharap. Ang focus ay nananatiling continuity at synergy sa Gilas Men at mas malakas na koneksyon sa aming kasalukuyang grassroots program sa ilalim ni Coach Norman Black. Ayun, so nag-uusap na ang panguno ng SBP. Siguro kasama dun yung tanong na sino ang susunod na mamamahala sa binakanting posisyon ni Coach Joss Reyes, di ba? Dati kasi napaulat na rin na tinanggihan ni L.A. Tenorio ang alok. Ganon din si Coach Charles Chu. Medyo wala pang kasiguruhan kung sino yung susunod na magtitimos sa Gilas Youth, di ba? Pero sigurado naman tayo na tinatrabaho ng SBP ang isyong yan. Alam natin na meron silang mga personality na kinukonsider dyan at naniniwala tayo na sa tamang oras, magbibigay sila ng update tungkol sa isyong yan. And may singit na rin natin guys siguro na parte pa rin si Coach Joss Reyes ng Gilas Men's National Team. Isa siya sa mga assistant ni Coach Tim Cone. Habang tuluyan ang nag-resign bilang head coach ng Gilas Youth si Coach Joss Reyes, mainit namang pinag-uusapan ang magiging kapalaran ni Troy Rosario. Si Troy na balitang nililigawan pa rin ang kanyang kupunang Blackwater. Panukala ng ilan, kailangan siguraduhin niya na walang trade na magaganap sakaling manatili siya dito. Narito ang pasabog. Tutukan natin ang sinabi ni PBA Insider sa kanyang official Twitter or X account. Kung si Troy Rosario ay muling pumirma sa Blackwater, mas mabuting humingi siya ng no trade clause at 15 to 20% trade kicker sa kanyang kontrata kung sakaling siya ay i-harvest. So ang sinasabi ni PBA Insider is yung security ni Troy Rosario. Tama naman yun. Kasi nga, kung pipirma siya ulit dito sa kanyang team, etong Blackwater, tapos iti-trade lang din siya, parang paano yun, di ba? Mas maganda talaga kung may security ang isang player. Yung mananatili siya hanggang sa dulo ng kanyang kontrata. Ang sistema kasi ngayon, matapos ang isang season, nati-trade na yung player o yung players. Kinukuha na ng ilang PBA ball clubs na may interest sa player. Imbes na maging competitive ang team, kapag na-harvest na yung star player nila, nawala na ulit. Hindi na sila competitive ngayon. Katulad na nangyari sa Terra Firma, di ba? Nakaakyat sila sa quarterfinals nung nagdaang season. Nung time na yon, buo yung hanay nila. Kasama doon si Isaac Go at Stephen Holt. Pero ngayon, nasa Hinebra na sila kapalit ni Sistan at ni Pringle. Yung pagiging competitive ng team, nawala bigla. Napilay sila dahil sa nangyaring trade at pag-alis ng ibang players nito patungo sa ibang liga. So guys, maraming salamat.